Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning o good morning night. Saan man kayo naroroon? Ako po uli ang inyong abang lingkod, JDB. Alright, at pag-uusapan po natin ngayon. ah Baste, ito ho kagulat-gulat, no? Bukod sa hindi na nga nakapuno ng covered court, Diyos mio, basketball covered court, ilan pa yung mga imbitado? Wala bakit ba hindi sila nakapuno na naman? 'Di ba ang sabi may concert pa nga daw. Tragis na 'yan. Sino ba mga tumugtog sa concert nila? Salabat is life. Alright, eto yung nakakagulat. Si Baste, pinahiya si Bongo. I will tell you the reason behind. Bakit niya nagawang ganyan rin si Bongo? Diyan ho sa Maisog Rally. Okay? Tsaka ano, pinuri pa si Risa Ontiveros. Putragis, ito pala kanyang Lodi. Anong dahilan? Bakit? 'Di ba? There must be something. There must be a reason, 'di ba, for that. Okay, kasi sabi ni Inday wala talaga akong respeto diyan kay ano, ayoko talaga diyan kay Ontiveros. Wala akong talaga respeto. Tapos si Basti taliwas, Palmolive Ladies. Kinontradict lang nila yung kagagawan nila. Tanga. Ang ginawa nila, ha, para hindi ma-demanda ni Kibuloy, inunahan na nila at pinalitan ng mas malupit. Lalo kayong mag-iiyak kay Tore. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Tapos ipapalabas nila, wala naman talaga tong ginagawa itong administration na to. Alam nyo saan magaling. Wala raw ginagawa. Alam nyo ko, hindi, I do understand bakit nyo sinabi na wala akong ginagawang administrasyon na to. January 28, pinagmumura ng tatay niya si PBBM. Di ba yung, sabihin ko sa inyo, meron tayong presidente na bangag noon, bangag pa din ngayon. Yon, di ba? 2 days later, andun si PBBM. Wala ni isa sa mga Duterte ang nagpakita agad-agad. Si Sara dumating, nasa malapit-lapit lang na lugar, saglit lang. Nasa ng mayor na dapat sumasalubong. 'Di ba? Kahit na sumalubong kang nakaganon man lang Wala 'di ba? Nabahagang buntot. Anong ginawa ron ni PBBM? 'Di ba? Binigyan ng mga tulong, ng mga ayuda yung mga kalugar nila. Plus yung mga proyekto. Wala raw, ayun tuloy, kakawala nyo. Na-research, na-bulgar, meron palang mga projects dun sa lugar nyo. Tapos, ilang balik na dun sa Mindanao, walang ginagawa. Kasi, hindi siya lumalabas kapag ka nandun. Baka lutang, ganun. To, PR lang. Lagi lang, kasi hawak nila mainstream media, gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is all right and walang problema. Alam niyo yung pagsira sa mainstream media, yan ay naging isa sa talagang tawag dito, trademark ng administration ng tatay niya. Ika nga, if you can't have them join you, rally behind you, destroy na lang. 'Di ba? So yung mga magpa-follow, yung mga susunod, talaga namang maganda ang bagsakan. Sabi ni ninyo Barsaga yan. Talagang nagkakaano sa kanila matinding bayaran. Yan. Kaya nga yung isang Digonian na kasama nila Mr. Sasot, nito nila Bruce, Attorney Bruce yung namatay, na kasama nila kay Duterte nung araw pa. Talagang ang pag-aalaga daw po sa kanila talaga namang pong grabe. 'Di ba? Grabe yung pag-aalaga. Teka nga pala, nakita ko yung aking kaibigan dito Baka gustong sumali rito sa atin. Okay, saglit. Akala ko flight na nila
Ayan. So, nandun sa ating GC na pro-government. Okay, so going back. No. So, yan. May pray-over pa ba sila? Di ko alam. Parang ano na tong mga to, advance na sinapian na kaagad. Diba? Ano ba yung panawagan ni Duterte sa kanila? Alam niyo, yung panawagan na yun, pagkukunwari lang yun. Pero ang totoo, ang purpose talaga nun, kaya nga sabi niya, para mapakinggan lang daw ng mga tao. Ayun, ibig sabihin, yung mga pastor niya, katulad nung anak niya, nila Bibi Gandang Hari, di ba? Attorney, si Bibi Gandang Glenny, si Sampal Boys, pare-pareho lang ang sinasabi nila. Ulit-ulit lang sila na parang mga sirang plaka. Na hustisya para po sa dalawang tao. Kay Duterte, para hindi po ito para magkaroon ng immunity mula ho sa presidente na ibig sabihin immunity, konsentihin dahil po sa paparating na pag-aresto ng ICC at ang pinapangamba nila na nagre-reflect diyan sa mga rally nila, baka oras ng mag-aresto na ang ICC, parang katulad na lang nung kay Erap na yung mga tao nakatingin na lang sa labas. Nababalitaan nila, napapanood, pero walang lumalabas, 'di ba, para sumuporta. Pero later on, naglabasan ang mga supporters ni Erap, nagtipon-tipon at yun na nga ho, sumugod sa Malacanang. Pero sa kanila naman kasi, wala, 'di ba? Pakunti ng pakunti. Tapos ilan ang nagkaroon na ng dalawang halalan. Etong huli, ang pinakamalala, walang ipinanalo. Si Robin Padilla, kung hindi sikat at hindi dumikit sa Uniteam, malamang sa kangkungan din pinulot. Diba? Tapos etong isa naman, si Kibuloy. Si Kibuloy, nasa korte na. No, nasa jurisdiction na po ng korte ang mga kaso nito. Ba't hindi po nila gawin yung tamang bagay? Manawagan sila na sumuko. 'Di ba? At ipangako nila na sila po ay regular na dadalaw. 'Di ba? Ihingin nila, ipakiusap nila na matanda na for humanitarian consideration. Uso naman 'yan 'Di ba? Uso naman 'yan. Na ang gawin i-house arrest. Pwedeng gano'n. Pero yung house na maliit, hindi yung ganyan. 'Di ba? May precedents na kasi kay Erap yung ganyan. Ang mahalaga ron, anytime pwede siyang paharapin sa korte. Kaysa yung ganyan tago ng tago. Hindi ho ba? Mahina rin to. Sapagkat hindi po nila matatakasan ng batas. Mura-murahin man nila ang presidente natin, hindi ho obra yun Diyos ko po, kung murang ganyan lang, naku po. Ilang taon ang pinagmumura ang pamilya Marcos. Naging presidente na nga ang anak, naging senador pa, naging senador ang ate, naging kongresista ang nanay. Yung mga pinsan nasa pwesto sa gobyerno. 'Di ba? Wala hong nangyari. Pero itong mga to sanay na at doon ho sila maswerte. Dahil sanay na, inaabuso naman nila. Kaya ho ganadong-ganado sila. 'Di ba? Hustisya sa mga taong minolestya at pinapatay nyo, kaya tigilan nyo ng paninira kay PBBM. Tama. Ang hustisya nila para sa dalawang tao lang, tatay niya at saka tropa ng tatay niya. And shoutout kay Streetwise with Takero Miyamoto. Yan, si Baste ginagaya yung tatay niya magsalita, pati tono at pagmumura. Kaya nga Kaya nga, hindi, kasi nakikita ko sa galaw na yan, mga kapatid, mga classmates. Hinuhubog nila itong si Baste para isunod kay Digong. Kaya lang, mukhang bata pa si Baste. Ilang taon lang ito. Ang kaidaran ko halos, si Sara, matanda lang 2 taon sa akin. Pero si Baste, mahaba-haba pa. Parang mas matanda naman ito ng konti kay Sandro Marcos. Yun lang. So yun ang nakikita ko rito na ipangbabato, pambato nila in the future. May nakita na akong ganun na i-promote si Baste kasi siya yung ipapalit nila o isusunod kay Tatay Digong. Nax. Ngayon, I would like to call out
DILG Secretary Abalos. Pare, ano ba? Natatakot ka ba sa mga Duterte? Pang-ilan na to? Pero puro ka pananahimik. 'Di ba? Tapos, etong si ganda babae, si Mayora Alice Guo, nire-rekomenda mo na suspindihin. Hindi ka naman minura, di naman minura presidente. Hindi, ibang kaso yun. No, ang punto ko rito, bakit tahimik na tahimik itong si DILG Secretary Abalos? Natatakot ba sa kapangyarihan ng mga Duterte? O nananatili ang pagtanaw ng utang na loob dahil siya po ay dating alipin ni Digong? 'Di ba? Dati siyang tauhan ni Digong. Oh. Sino ba ang matimbang? Si PBBM o ang dating presidente? Sino bang gumagawa ng katarantaduhan ngayon? At kung matimbang man para sa kanya po si Duterte dahil sa utang na loob, abay dapat naman sa ngalan ng hustisya, hindi po hostesya. Hustisya, justice, 'di ba? Law and order ng bansa natin. Abay dapat kinakastigo ninyo si Baste. Hindi pwedeng yung gano ko, mayor, freedom of expression, presidente murahin ng ganun-ganun. Nung panahon nga ng tatay niya, biro lang nung baklang teacher eh. Si Maasa kung sino yung makakapagbigay ng makakapatay kay Duterte. Magbibigay ako ng 50K. O ano nangyari? Aresto. O, hindi pa niya pinagmumura yun ha. Hindi pa niya ininsulto yun. Ganun lang na klase. Dahil sa frustration niya kay Digong. O. Tapos yung nag-paint na ginawang aso si Duterte, sa kulungan din ang binagsakan. 'Di ba? Ilan yung mga nagbiro ng ganun? O bakit ngayon? Parang ang ating DILG secretary yata namimili ng babanggain. 'Di ba? Nako, PBBM, mukhang ingat-ingat ka po talaga sa mga dating Duterte minions na nakapaligid sa iyo. Kapag ka hindi ho kaya na magpakita ng pagpapatupad ng kasi yun ang prayer ni VP Sara para kay Kibuloy, di ba? Dapat tamang pagpapatupad ng batas yung hindi marahas. Di ganun din. Wag marahas. Kastiguhin nyo itong taong ito. Patawan ninyo ng suspension kung ano ang nararapat sa pagiging unethical nitong public official na to, na si Baste Duterte. Kaya umaabuso kaya lumalaki ang ulo 'Di ba? Ano ngayon kung mag-iya ka ng mga Duterte, huwag kayong matakot, konti na lang 'yan Ay nako, iwan nga muna natin ito. Grabe. Ang titigas ng ulo, hindi sinunod ang kanilang